Diyos. Amen. Kaya nga mga tunay na mga mananampalataya, mga minamal na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, sila po, maminamal, ay mapakumbaba. Ha? Katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi, bagamat siya, maminamal, ay nasaan yung Diyos. Hindi niya inaring isang bagay na nararapat na panangnan ang pagkapantay sa Diyos. Hindi siya nakipantay sa Diyos. Ang Diyos dapat pinaglilingkuran, ang Diyos dapat mga minamal sinasamba, pero ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, nang siya po'y nagkatawan tao, sabi rito mga minamal, siya'y nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Naparito siya, sabi ng Biblia, naparito siya hindi para paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa marami, sabi ng Marcos 10, talatang 45. Hindi siya naganap ng paglilingkod, maminamal, siya po ay naglingkod. Yan po yung ibig sabihin ng humility. Sabi ng Banal na Kasulatan, hinubad niya, mga minamal, ang kanyang pagka-Diyos. Ay hindi niya inaring panangnan ang pagkapantay sa Diyos, kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan, hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi lamang maminamahal sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi lamang sa simpleng pagsunod na pumunta ka roon o ganito ang gawin mo, hindi lamang ganon maminamahal, kundi hanggang kamatayan handa siyang sumunod. Yes. Pero maraming mga mananampalataya ngayon, sinasabi nila na naglilingkod sila sa Diyos, sinasabi nila maminamahal ang ating malapang na nananahan sa kalang puso, pero yung simple lamang na pagsunod, maminamahal, sa mga namumuno, sa mga nangunguna, sa mga matatanda sa iglesia, lumalaban, hindi sila sumusunod, pero sasabihin nila, si Kristo ay nananahan sa kanilang mga puso. Sabi rito, idagdag natin ang 1 Peter, chapter 5, verse 5, maminamahal, basahin po natin. Sabi rito, tayo po'y magpakumbaba, magbigkis ng kapakumbabaan, tayo po'y magpasakop, maminamahal, sa mga matanda sa iglesia, matanda sa mga preachers, mga unang-unang ating beloved pastor, at ang mga nangangasiwa sa atin sa banal na gawain. Sabi rito. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 5. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo-kayo'y mga glingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo at tapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Yan po, maminamal, ang ibig sabihin ng humility. Tayong mga kabataan, una-una sa edad, bata tayo sa edad, igalang natin yung mga matatandang edad sa atin. At lalo na sa church. Kung tayo po yung mga matatanda sa edad, pero mga baguhan tayo sa church, igalang naman natin yung mga matatanda, mga matatagal na sa church. Kahit sila po'y bata sa edad, pero sila po, mga minamahal, ay matatagal na sa church. Sila po ay itinuturing ng mga matatanda. Sabi, gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matanda, sa mga matatanda. Oo, kayo'y lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan, na kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo na dapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba. Nagbibigay siya ng biyaya sa mapakumbaba. Kaya nga, huwag mong ariin, maminamal, na ang mga pagpapalang dumarating sa iyo ay bunga ng iyong pagsunod. Hindi. Ang unang dapat sundin ng isang lumalakad sa kalooban ng Panginoon, yung pagpapakumbaba. Magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng kay Kristo, maminamal, na tayo po ay mamuhay, sabi katulad ng inilakad niya. Una-una, maminamal, yung pagpapakumbaba. Pangalawa, maminamal, yung pong tinatawag na pagsunod. Pangatlo, maminamahal, yung pamumuhay ng kabanalan. Namuhay siya sa kabanalan. Sabi ng unang Pedro, Kapitulo 2, hindi siya nasumpungan ng kasalanan, maminamahal. Nasumpungan, maminamahal ng bagay. Mga minamahal, siya po'y magkakasala sapagkat namuhay ng kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po dapat ipinamumuhay ng mga mananampalataya. Yes. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, we must walk even as He walked.
Lumakad tayo gaya ng inilakad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po pagsunod ang tinutukoy dito, kundi mga minamahal, kung ano po, mga minamahal ang inilakad ng mahal na Panginoon, tutularan natin siya. Susundan natin yung kanyang mga yapak. Yan po ang mga tunay na Kristiyano, mga minamahal. Sabi nga ng John chapter 10, verse 27 and 28, sabi dito, mga minamahal, ang tunay na tupa ng Diyos ay pinakikinggan at sumusunod sa aking utos. Sumusunod at pinakikinggan ang aking tinig at sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi sila sa Diyos, sila po ay sa dyablo. Sabi rito, maminamal, buksan po natin dito, idagdag natin John 10, 27 and 28 at John 8, 47. Dagdag natin mga talata. Dito po sa John 10, 27, 28. dito po sa aklat po ng 1 Kapitulo 10, talata nga 27 hanggang 28. Sabi dito sa 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. Sa talatang 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Dito po sa 1:8, 47. dito po sa 1:8, 47. 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Amen. Amen. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig, at sila'y sumusunod sa akin. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Yan po, maminamahal, ang palatandaan na ikaw po ay pinananahanan pa ng Espiritu ng Diyos. If Jesus is still the Lord of your heart, we must walk even as He walked. Lumakad tayo gaya ng inilakad ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, maminamahal, kinakailangan lumakad tayo sa pananampalataya. Jesus walked by faith. Lumakad ang ating mahal na Panginoon sa pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, the just shall live by faith. Tayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 35 up to 38, tayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Kaya nga, sabi rito, wag nating itakwil ang ating pagtitiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat tayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap tayo ng pangako. Sapagkat sabi dito, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Kinakailangan lumakad po tayo sa pananampalataya. Sabi rito, basahin po natin itong Hebrews 10:35 to 30. Amen. Ganyan po, mga minamahal, lumakad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y lumakad sa pananampalataya. Lahat ng kilos, lahat, mga minamahal, ng inugali ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po, mga minamahal, ay lumalakad sa pananampalataya. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, we walk by faith, not by sight. Yes. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, tayo'y lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, hindi niya tinitignan ng mga bagay na nakikita. Kaya nga, ang paglakad sa pananampalataya, hear no evil, see no evil, say no evil, and think no evil. Pag lumalakad ka sa pananampalataya, maminamahal, wala kang nakikitang masama. Pero kapag hindi ka lumalakad sa masama, kahit mabuti, ang tingin mo masama. Yun yung mga taong karnal, yung mga naghahanap ng mali sa kapwa. Pero kung lumalakad ang isang tao sa pananampalataya, ang isang Kristiyano, maminamahal, lumalakad sa pananampalataya, hear no evil, see no evil. Wala siyang naririnig na masama. Lahat ng mga masasama na narinig niya, hindi makaka-apekto sa kanyang pananampalataya. See no evil. Hindi na naapekto ng pananampalataya niya sa mga bagay na nakikita, sapagkat lumalakad siya sa pananampalataya.
At say no evil. Hindi siya pwedeng magsalita, maminamal, ng mga masasamang bagay kapag lumalakad ka sa pananampalataya, sapagkat ang mga lumalakad sa pananampalataya, sila po, maminamal, ang sabi ng Biblia, sila ay asin at ilaw ng sanlibutan. Ang kanilang mga pananalita ay pawang meron pong biyaya, meron pong asin. Sabi, say no evil, hindi ka pwedeng magsalita ng masama, lalo na sa mga namumuno sa atin sa iglesia. Lalo na sa mga tinatawag na spiritual leaders na ginamit ng mahal na Panginoon, sabi, give double honor. Sabi, magbigay tayo ng dobleng paggalang sa ating mga matatanda na may ibayong kapurihan. Sabi rito, 1 Timothy 5:17, sa mga matatanda ay magbigay tayo ng dobleng paggalang, mga minamahal, ibayong kapurihan. Sabi rito, sabi, dagdag natin sa 1 Timothy 5:17. Dito po sa aklat po ng unang Timoteo, Kapitulo 5, talatang 17, ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Amen. Let the elders that rule will be counted worthy of double honor. Kaya dito, maminamal, kapag kami po ay nagbibigay po ng pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, ginagamit po namin yung tinatawag na dobleng paggalang. Give double honor. Biblical yan, maminamahal. Yung mga nag-comment sa mga ganitong bagay, maminamal, mga hindi naunawa ng salita ng Diyos, nagtataka sila, kakalat tuloy nila, binibigyan natin mga minamal ng mataas na karangalan ng ating mahal na pastor. Para bang, yung sabi nila, halos ang mahal na pastor na raw ang ating sinasamba. Hindi po ganun. Biblical lang po yan. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially that who labor in word and doctrine. Lalo na, sabi rito, lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Napakaraming hirap, napakaraming ng sakripisyo ang ginawa ng ating beloved pastor sa ministeryong ito, maminamal. Kaya dapat lamang, sabi, nararapat lamang siyang bigyan ng ibayong kapurihan, bigyan ng dobleng paggalang, sapagkat mga minamal, lalong-lalo na sa mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Ay yung mga hindi nga nagpagal sa salita ng Diyos, hindi lamang double honor ang ibinibigay. Ang inilalagay pa nila sa kanilang mga pangalan, sa kanilang mga idinudugtong sa mga pangalan na reverend, most reverend. Tignan nyo, maminamahal, sa Biblia, ang ating mahal na Panginoon Diyos, sa Psalms 111 verse 9, nakalagay dyan, kagalang-galang ang pangalan ng Diyos. Pero sila nakaduktong sa pangalan nila, most reverend. Mas pinaka-reverend pa, dinaig pa nila ang Diyos. Pero pag nagpapakinggan nila ang patungkol sa pagbigay natin ng respeto sa ating beloved pastor, nagko-comment sila, bakit naman gano'n naman ng pagbibigay nyo ng kapurihan sa inyong pastor? Halos kulang na lang sambahin nyo. Biblical po yan, maminamahal. Pero yung binibigay nilang pangalan doon sa kanilang mga namumuno sa kanila, maminamal, bago matindi naman sila nagpagal sa pagpangangaral ng salita ng Diyos, gaya ng pangangaral ng ating beloved pastor, mga minamal, pero sila ngayon ang nakalagay doon sa most reverend. Samantalang dito sa Psalms 111 verse 9, ang tinatawag na reverend lang ay dapat sa Diyos lamang yan. Reverend, holy and reverend is thy name. Sabi rito sa Psalms 11, verse 19, verse 9, basahin natin. Dito po sa aklat po ng mga awit, 111, verse 9. Sabi dito, siya ay nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan, magpakailanman, banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Amen. Holy and reverend is His name. Is His name. Holy and reverend. Biro mo, reverend lang ang pangalan. Ang idinugtong sa pangalan ng mahal na Panginoon Diyos, pero sila, hindi lang reverend, most reverend. Pero kapag tayo ang bumabati sa ating beloved pastor, give double honor, sinabi ng banal na kasulatan, nagko-comment sila na bakit ganun daw ang pagrespeto natin, sapagkat yan po'y biblical. Yan po'y nasa Bible, maminamal, na magbigay tayo ng ibayong kapurihan sa mga nagpagal sa mga salita ng Diyos, lalo na sa mga nangangaral, maminamal na nagpagal sa pangangaral salita ng Diyos. Kaya nga, if Jesus is still the Lord of your heart,
Sabi ng Biblia, we must walk by faith. Ha? Kinakailangan lumakad tayo sa pananampalataya, for without faith, it is impossible to please God. Kapag lumalakad ka sa pananampalataya, hear no evil. Hindi mo dapat pansinin, maminamal ang mga naririnig mong masama. Ha? See no evil. Yung mga nakikita mong masasamang bagay, hindi maapektuhan ang iyong pananampalataya sapagkat mga minamahal, hindi tayo kinakailangan masasamang bagay lumakad sa paningin, kundi lumakad po sa pananampalataya. Sabi ng banal na satan, na minamahal, say no evil and think no evil. Hindi ka dapat mag-isip ng masama, lalo na sa mga nangangasiwa sa gawain ng Diyos. Yan po ang mga lumalakad sa pananampalataya. Hindi ka nag-iisip na masama. Hindi ka magsasalita ng masama. Hindi maapekto ng pananampalataya sa mga nakikita mong masama. At lalong hindi ka maapektuhan sa mga narinig mong masama. Yan po, maminamahal, ang lumalakad sa pananampalataya. At ang sabi pa ng Biblia, Jesus walked with God. Lumalakad ang ating mahal na Panginoon, maminamal na kasama ang Diyos, mga minamal na mumuhay siya gaya ng isang masunuring anak ng Diyos. Sabi rito, maminamal, siya po ay nangangaral ng Ebanghelyo gaya, maminamahal, ng nais ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang Acts 10:38. Wala siyang ginawa kundi mangaral. Siya po ay nangaral ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo. Sabi ng Acts 10:38. Dito po sa aklat po ng Acts o mga gawa, Kapitulo 10, ang talataya 38. Sabi po dito sa 38, talatang 38, sa mga tuwid bagay si Jesus na taga Nazaret kung paano siya pinahiran ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot at gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang inilakad ng mahal na Panginoon. Sabi rito, walk by witnessing. Lumalakad siya, maminamahal, sa pangangaral. Sabi, ang ating mahal na Panginoon Kristo, sa mga tuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahiran ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng pinahirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Kaya kung tayo, mga minamahal, nananatiling ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nasa ating mga puso, dapat, mga minamahal, tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo, tayo po ay nagwi-witness, tayo po ay nagiging saksi ng kapangyarihan ng Diyos, nagpapatotoo, mga minamahal, mahayo, nangangaral ng salita ng Diyos upang meron tayo, mga minamahal, na kaluluwa na maipresenta sa ating pinakamamahal na Panginoon, magkaroon tayo ng bunga sa tuwing tayo po ay may banal na gawain. At ang nilakad pa ng malapang, sabi, walk by fellowship. Lumalakad siya sa fellowship, pakikiisa. Sabi, kung kayo'y nasa liwanag, gaya niyang nasa liwanag, kung gayon, meron tayong pakikisama sa isa't isa. Amen. O dapat wala po tayong hidwaan, wala po tayong tinatawag, mga minamahal, na mga kapaitan. Kundi tayo po ay nagkakaisa. Sabi, we have fellowship one with another. Yan ang ibig sabihin ng fellowship, mga minamahal. Sabi, meron tayong pakikisama, meron tayong magandang harmony bilang mga mananampalataya, meron tayong magandang ugnayan, meron tayong magandang relasyon sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin ng fellowship. Basahin natin unang 1:7. Dito po sa aklat po ng unang 1, Kapitulo 1, talatang 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, ay may pagkikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Kung tayo'y, sabi ngunit, kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, gaya niyang nasa liwanag, meron tayong pakikisama sa isa't isa. Meron tayong harmony. Meron tayong magandang relasyon. Meron tayong ugnayan sa isa't isa. Meron tayong fellowship. Yan po, maminamahal, ang paglakad na nais ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang inilakad ng ating mahal na Panginoon, gaya ng sinabi ng Biblia, kung paano nyo tinanggap ang mahal na Panginoon bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, lumakad din naman tayo gaya ng inilakad niya. At ang ating mahal na Panginoon Kristo ay lumakad sa pag-ibig. Sabi rito, maminamahal, Ephesians 5:2, lumakad tayo sa pag-ibig. Basahin natin, Efeso 5, talatang 2. Dito po sa aklat po ng Epeso, Kapitulo 5, talatang 2, sabi dito, at magsilakad kayo sa pag-ibig,
Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Amen. Magsilakad tayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ang ating mahal na Panginoon pinaka naging handog sa kasalanan. Wala nang pinakadakilang pag-ibig pa sa lahat ng ito ang ibigay. Maminamahal ng kanyang sarili, ibigay ng isang tao ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Kaya dito tinuruan po tayo mga minamahal na umibig. Kaya ang ating beloved pastor, nagawa niyang ibigay, isakripisyo ang kanyang sarili para sa kalayaan ng Sipadan Hostages. Yes. Hindi niya mga kilala yan, mga minamahal, mga galing sa iba't ibang mga nasyon yan. Galing sa iba't ibang bansa yan. Hindi kilala ng ating beloved pastor pero pinagmalasakitan, ipinakita niya ang pag-ibig. Kaya ganun din po ang mga mananampalataya sa ministeryong ito, mga minamahal, tinuturuan tayo ng Diyos na lumakad sa pag-ibig. Sinabi ng banal na kasulatan dito sa unang 1:16, sabi po rito, mga minamahal, kung paanong ating pinakamamahal, paano ibinigay niya ang kanyang buhay, gayon din dapat handa nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa ating mga kapatid. 1 John 3:16. Dito po sa aklat ng unang 1, Kapitulo 3, ang talatay 16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Amen. Nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Nararapat din naman nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa kanyang kapatid. Yan po, mga minamahal, ang mga inilakad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, siyasatin niyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. O kung hindi nyo ba alam ng ating mahal na Panginoong Kristo ay nasa inyong mga puso. O kung kayo'y itinakwil na. Paano, mga minamahal, tayo itatakwil ng ating mahal na Panginoon kapag siya po'y lumisa na, nawala na sa atin. Kaya sabi, huwag niyong pigyatiin ang Espiritu Santo na nasa inyo. Sabi ng Efeso 4, talatang 30. Sabi po rito, pag napigyati ang Espiritu Santo, aalis po yan. Lalo na kapag mayroon ng mga Diyos-Diyosan sa ating puso, gaya ng sinabi ng Ezekiel 14, talatang 3. Basahin po natin mamaya yan, pero basahin muna natin ng Efeso 4, talatang 30. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Dito sa Ezekiel Kapitulo 14, talatang 3, Anak ng tao, tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang puso at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila ako? Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang mga dahilan. Bakit napipigati natin ang Espiritu ng Diyos? Sabi, wag natin pigatian ang Espiritu ng Diyos na kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng pagtubos. Paano natin napipigati kapag meron na umalili, mga minamahal, sa ating mga puso? Meron nang umalili, mga minamahal, na nakaupo doon sa sentro ng ating puso. Yung pong meron na tayo mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Sabi rito, tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga puso at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harapan ng kanilang muka. Dapat bagang sanggunian nila ako? Aalis ang Espiritu Santo, mga minamahal, aalis ang Diyos sa atin. At sabi ng Biblia, mga minamahal, siya sa atin yung sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Hindi nyo ba nalalaman na si Kristo, mga minamahal, ay nasa inyo o malibang kayo'y tinakwil na? Ang tinutukoy dito, mga minamahal, na mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso, unang-una yung kayamanan. Sabi ng Mateo 6:24, you cannot serve two masters. You cannot serve between Mammon and God. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwede maglingkod sa kayamanan at sa ating mahal na Panginoon Diyos. Dapat itakwil natin ang isa at iibigin natin ang isa. Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yan po ang mga humahalili, mga minamahal, sa Diyos sa ating mga puso.
Hindi ipagsisiksikan ng Diyos ang kanyang sarili sa ating puso, mga minamahal. Pag nakita niya na meron kang inihalili sa kanya, aalis po siya sa atin. Ha? Yan po, mga minamahal, ay lilisan ang banal na Espiritu ng Diyos. At kapag umalis na ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin, mga minamahal, kahabag-habag ang kalagayan natin. Sabi ng Biblia, yung mga masamang espiritu na lumaya sa atin dahil pinananahanan na tayo ng Espiritu ng Diyos. Sabi ng uling talata, Lucas 11:24-26, mga minamahal, lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, espiritu ng mga bisyo, espiritu ng mga masasamang ugali, mga minamahal na umalis sa atin, yan po'y magbabalikan pag nakita niyang walis at nagagayakan ang ating bahay. Ibig sabihin, ang puso natin, wala na pong Word of God, wala na po ang ating mahal na Panginoon Kristo, wala na ang Espiritu ng Diyos, walis at nagagayakan, yung masamang espiritu na umalis sa atin, babalik sa atin, magtatawag pa ng tigpipitong masasamang espiritu, at magiging masama ang kalagayan natin kaysa ng una. Sabi ng uling talata, basahin natin. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, talatang 24 hanggang 26. Sa 24, pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong na ay sinasabing, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. 25, at pagdating niya, ay nasusumpong ang walis at nagagayakan, kung magkagayo, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Amen. Yan po, maminamal ang mangyayari kapag wala na ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Sabi, walis at nagagayakan. Walang Word of God sa puso natin. Hindi tayo nag-imbak ng salita ng Diyos sa ating puso. Wala na. Maminamal ang ating mahal na Panginoon Diyos. Hindi na siya nakaupo sa sentro ng ating puso. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamal, lahat ng masamang espiritu na umalis sa atin, gaya ng demonyo ng karamdaman, demonyo ng bisyo, demonyo ng pagmumura, lahat ng mga masasamang ugali na umalis sa atin, mga demonyo yan po ay babalik, at sabi, magsasama pa ng tigpipitong masamang espiritu na mas masama pa sa kanya. Kaya nga, ang kanyang kalagayan, sabi, ay lalong magiging masama ang uling kalagayan ng taong yaon kaysa ng una. Kaya wag natin pababayaan, mga minamahal, na lisanin tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa gabing ito, mga